Marga po ang pangalan ko, tubong Samar. Nangyari po itong karanasan ko noong ako ay high school pa lamang. Simpleng dalagita lang po ako. Eskwelahan at bahay lang po ako lagi. Kapag walang pasok ay tumutulong po ako sa nanay ko na maglako ng kanyang panindang gulay. Yun po ang kanyang hanap buhay at pangtustos sa aking pag-aaral. Ang mga nilalako namin ay galing din sa mga pananim ng nanay ko. Mahilig siyang magtanim ng gulay katulad ng talong, pechay, kalabasa, okra at marami pang iba. Ang tatay ko naman po ay sa bahay lang. Ayaw maghanap ng trabaho. Umasa lang siya sa nanay ko. Laging lasing. In short, batugan. Pag nakakainom ang tatay ko, ay sinasaktan niya ang nanay ko. Nagwawala sa bahay at nagbabasag ng mga gamit, lalo na kapag wala siyang maabutan na makakain. Kapag ganun siya ay wala kaming magawa ni nanay. Umiiyak na lang kami dahil sa takot na baka kung ano pa ang magawa niya sa amin. Minsan ay pinapaalis ako ng nanay ko. Tumakbo daw ako sa malayo dahil baka ako naman ang saktan nito. Takbuhan ko ang isang malaking puno sa di kalayuan sa aming bahay. Doon ako umiiyak. Doon ako nagpapalipas ng oras. Hanggat hindi ako hinahanap ng nanay, ay hindi ako umaalis sa puno na yon. Doon ako naglalabas ng sama ng loob. Halos maubos na ang luha ko sa puno na yon. Yun ang naging ligtas na lugar para sa akin. Dahil sa paulit-ulit kong pagpunta doon sa puno na yon, isang araw na nagmamadali akong tumakbo papunta sa puno dahil sa nagwawala na naman ang aking tatay sa bahay, ay may nadatnan akong lalaki doon. Nakatayo lang siya sa ilalim ng puno kung saan ako pumupwesto. Pero dahil sa wala akong ibang mapupuntahan, ay tumuloy pa din ako. Nakatungo lang ako at nagsimulang umupo sa likod ng puno. Hindi ko siya pinansin noon. Ilang minuto din ang lumipas ng aking pag-iyak. Doon sa ilalim ng puno ay hindi na din nakatiis ang lalaki. Walang mangyayari kung patuloy kang iiyak. Wika nito. Pabayaan mo na lang ako. Isa pa hindi naman tayo magkakilala. Nakatayo lang sa harap ko ang lalaki. Ako naman ay nakasubsob lang sa mga braso ko at patuloy pa din sa pag-iyak. Saglit kong iniangat ang aking ulo. Ang tangkad ng lalaking yon. Matipuno ang pangangatawan at talagang may itsura. Araw-araw kang nandito. Araw-araw ka ding umiiyak. Sabi niya. Paano mo nalaman? Ngayon lang kita nakita dito. Umupo ito sa tabi ko at nag-abot ng panyo. Kinuha ko naman ito at dahan-dahan nang ipinunas sa aking mga luha. Maraming salamat. Ibabalik ko na lang ang panyo mo pag nilabahan ko na. Ano palang pangalan mo? Bakit ngayon lang kita nakita dito? Ako nga pala si... Naputol ang pagsasalita ko noon dahil mas nauna pa siyang banggitin ang pangalan ko. Marga. Marga ang pangalan mo. Baka magtaka ka bakit alam ko. Narinig ko lang yun tsaka dyan lang din ako nakatira sa malapit. Ako nga pala si Balong. Sinamahan lang ako ni Balong doon sa ilalim ng puno. Nag-usap lang kami. At sa pag-uusap namin na yon, ay naramdaman kong gumaan ang pakiramdam ko. Hanggang sa naging magkaibigan kami ni Balong. Ilang araw, ilang linggo at buwan na gano'n na nangyayari. Na yung dating ang malaking puno lang ang pinagsasabihan ko ng problema, ngayon ay iba na. Dahil kay Balong na ako nagsasabi ng lahat ng hinanakit ko sa buhay, pati na sa tatay ko. At sa paglipas ng mga araw ay parang nag-iiba na ang nararamdaman namin sa isa't isa. Dumating ang araw na nagpaalam siyang ligawan ako, pero dahil sa sitwasyon ko, ay hindi ko pa siya masagot sa tanong niya.
Dahil sa oras na malaman ng tatay na may tinatagpo akong lalaki, ay baka kung anong magawa nito sa akin. Isang araw na umuwi ako galing sa eskwelahan ay nadatnan ko na nagiinuman ng tatay ko kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Mang Narding. Si Mang Narding ay tatay ng kaklase ko na si Pedro na gustong gusto akong maging nobya. Pero dahil ayoko pang magkaroon ng kasintahan at hindi ko naman talaga gusto si Pedro, hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Marga, magbigay galang ka sa tatay ng iyong mapapangasawa. Napag-usapan na namin ang pagpapakasal ninyo ni Pedro. Wika ni tatay. Nagulat ako noon at tahimik dahil wala akong alam sa mga sinasabi ng tatay ko. Tay naman, lasing lang po kayo. Magkaibigan lang po kami ni Pedro. Sinamaan ako ng tingin ng tatay. Nagalit ito sa akin at pinapasok na ako sa loob ng bahay. Pag-alis ni Mang Narding, ay pinuntahan ako ng tatay ko at bigla ako nitong sinampal. Bastos kang bata ka? Ang lakas ng loob mong ipahiya ako sa kaibigan ko. Sa ayaw at sa gusto mo, ipapakasal kita kay Pedro. Wika ni tatay. Habang naglilita niya ito, ay hindi pa siya nakontento sa pagsampal sa akin. Nakalugamok na ako sa sahig, ay pinagsisipapa ako nito. Iyak na ako ng iyak, nang biglang dumating ang nanay. At dali-daling inawat ang tatay ko sa pambubugbog sa akin. Nakakuha ako ng pagkakataon para makatakbo noon. Binilisan ko kahit sobrang sakit ng katawan ko dahil sa pananakit nito sa akin. Nanlalabo na ang paningin ko pero pinilit kong makarating sa puno. Andun si Balong. Nagising akong nakahiga sa mga hita ni Balong. Nawala na pala ako ng malay. Mabuti at nasalo niya ako kaagad. Umiiyak ako at yumakap ako kay Balong. Niyakap din niya ako ng mahigpit. Nagsumbong lang ako sa kanya kung ano ang ginawa sa akin ng tatay ko. Tahimik lang itong pinapakinggan ang aking mga sinasabi. Gusto mo bang bigyan ko ng leksyon ng tatay mo? Wika ni Balong. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin. Hayaan mo na lang ang tatay ko, Balong. Siguro ay hindi lang niya alam kung ano ang kanyang nagawa sa akin. Ito ang unang beses na nasaktan ako ng tatay. Siguro ay dala lang yun ang kalasingan niya. Pero sa susunod na maulit ito, ay hinding-hindi ko na yun palalampasin. Dumaan pa ang ilang araw habang papauwi ako sa bahay galing eskwelahan ay may lalaking tumatawag sa likuran ko. Si Pedro. Marga, hahatid na kita. Utos na nito ng tatay mo, bantayan daw kita lagi dahil sa bandang huli ay magpapakasal din naman tayo. Huwag ka nang mag-abala pa, Pedro. Kaya ko naman umuwi mag-isa eh. Huwag ka nang mahiya, Marga. Magiging asawa mo naman ako tsaka magagabi na oh. Delikado maglakad mag-isa dito sa kakahuyan. Hindi mo ba alam na may nababalita na may gumagalang tikbalang dito sa kagubatan? Patuloy akong humihindi kay Pedro at dahil doon ay napiko nito sa akin. Hinila niya ako sa may madamong parte. Sinuntok ako sa tiyan dahilan para manghina ako. May balak sa akin si Pedro. Hindi ako makagalaw dahil sa sakit ng pagkakasuntok nito sa akin. Habang si Pedro ay sinasamantala ang kahinaan ko. Unti-unti niyang tinatanggal ang botones ng aking uniforme. Habang ako'y nakahiga at nagmamakaawa na wag niyang gawin kung anuman ang binabalak niya.
Pinipilit kong pumiglas noon pero dahil hawak niya ang dalawa kong kamay ay hirap na hirap akong kumilos. Inundayan niya ulit ako ng suntok hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng lakas. Malabo na ang paningin ko noon. Nawalan na ako ng pag-asa na makakaligtas sa tangkang panghahalay sa akin ni Pedro. Nang maya-maya ay tumilapon si Pedro sa malayo. Mabilis. Hindi ko mawari. Parang may kung anong nilalang ang sumipa sa kanya. Ang tanging naririnig ko noon ay ang pagmamakaawa ni Pedro. Tila may nananakit sa kanya ng sobra. Dahil sa umiiyak itong nagmamakaawa. At ang huling salita na narinig ko noon galing kay Pedro ay tikbalang. Pagdilat ng mata ko ay nakahiga na ako sa aking kama. Nasa bahay na ako. Nagtataka ako noon. Pinilit kong bumangon pero hindi ko naman makaya. Tinawag ko si nanay at dali-dali naman siyang lumapit. Bit-bit ang mga prutas. Tinanong ko sa kanya papaano ako nakarating sa bahay. Dinala daw ako ng isang matipunong lalaki. Hindi ito nagpakilala kay nanay. At bago ito umalis, ay nag-iwan pa ito ng maraming prutas. Nasa isip ko noon si Balong. Sana ay hinintay niya man lang akong magising para makapagpasalamat ako. Kaso ay baka maabutan naman siya ng tatay. Nakwento ko kay nanay ang tangkang panghahalay sa akin ni Pedro. Gagawa daw siya ng paraan para kausapin ng tatay para maparusahan ang pagkakasalang nagawa sa akin ni Pedro. Nang dumating ang tatay, agad itong nagtanong kung naging maayos ba ang inutos niya kay Pedro. Nanginig ako sa galit. Ang halayin ako? Ikaw ang nag-utos kay Pedro para gawin yun? Napakasama mong ama. Sinampal ako ng tatay at agad kumuha ng isang kahoy para ihampas sa akin. Hindi na siya mapigil ng nanay at inuna na din siyang saktan. Parehas niya kaming walang awang sinaktan ng nanay ko. Sumisigaw at umiiyak lang ako noon. Tama na. Tama na ang pananakit. Tulong! Tulungan niyo kami! Nagsimulang umulan noon ng malakas, kumukulog at kumikidlat. Walang ibang makakarinig ng sigaw ko at parang kaya na kaming patayin ng tatay sa bugbog. Nakahandusay na kami noon, pinipilit kong gumapang palabas hanggang sa makarating na ako sa pinto ng bahay. Nagsisisigaw pa din ako ng tulong hanggang sa binuhat ng tatay ang kahoy na upuan at nakma niya itong ihahampas sa akin nang may marinig kaming tunog ng kabayo. Sabay kaming napalingon ng tatay sa labas. Nanlaki ang mata namin dahil sa aming nakita. Isang taong kabayo. Nabitawan ng tatay ang hawak nitong kahoy na upuan. Sa sobrang takot ay kumuha si tatay ng itak. Lumabas ito at animoy matapang na tao na makikipagbuno sa nilalang na yon. Binalaan na kita. Nung una tayong nagkita, sabi ko sa iyo ay wag na wag mong sasaktan si Marga. Pero hindi ka tumupad sa usapan. Kaya naman alam mo na ang kapalit. Lintik kang tikbalang ka? Hindi mo ko masisindak. Hindi mo kaya ang itak ko. Nagpilit labanan ng tatay ang tikbalang, pero dahil sa lakas nito ay wala ding nagawa ang tatay ko. Nang maaninag ko ang mukha nito, ay noon ko napagtanto.
Si Balong. Si Balong ang tikbalang na yon. Akma niya nang tatapusin ng tatay nang bigla akong sumigaw. Balong, wag! Wag mong sasaktan ng tatay ko. Tatay ko pa rin siya. Parang awa mo na. Balong, maawa ka. Alam kong ikaw yan. Huwag mong patayin ang tatay ko. Ngunit siya ang nagdala ng kapahamakan sa'yo. Siya ang dahilan ng araw-araw mong pagluha. Siya ang nag-utos kay Pedro para pagsamantalahan ka. Kaya dapat ay tapusin ko na ang buhay niya. Balong, lahat ng tao ay pwedeng magbago. At alam kong kaya yun ni tatay. Bigyan lang natin siya ng pagkakataon. Hayaan mo na lang akong mamatay. Hindi ako naging mabuti sa inyo ng nanay mo. Mabuti pang mamatay na lang ako. Patawarin mo ko, anak. Wika ni tatay. Niyakap ko noon ang tatay at sinabi ko sa kanya na tutulungan namin siyang magbago ni nanay para maayos ang lahat. Mahal ko pa din ang tatay kahit sobrang lupit niya sa amin. Ayoko siyang mamatay. Umiiyak akong humarap kay Balong at humihingi ng awa na wag niyang kitilin ang buhay ng tatay ko. Dahil sa mabait ito, ay dali-dali siyang umalis. Alam ko na naintindihan niya ako. Naintindihan niya kung ano ang gusto ko. Dumaan ang mga araw, gumaling na din ang aming mga katawan ni nanay dahil sa pambubugbog ni tatay. At ang tatay naman ay gumaling na din dahil sa nangyaring pakikipaglaban niya sa tikbalang. Nasaksihan namin ang pagbabago ni tatay. Hindi na kami sinasaktan nito. Umiwas ang tatay sa alak at natuto siyang maging responsableng ama. Naghanap na ito ng trabaho at nakakatulong na siya sa nanay. Malaki ang naitulong sa amin ng tikbalang na si Balong. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi mahahanap ni tatay ang kanyang sarili. Naging maayos at masigla ang naging buhay naming pamilya. Paminsan-minsan dinadalaw ko si Balong sa puno. Pero simula nung nakita ko ang totoong anyo niya, ay hindi na ito kailanman nagpakita pa sa akin. Hindi ko alam kung nagalit ba siya sa naging desisyon ko o masaya na din ba siya dahil nakamit ko na ang kasiyahan na matagal ko nang pinagdarasal noon pa. Malaki ang pasasalamat ko kay Balong. Sa buhay kong naging madilim noon, ay tanging si Balong ang tumulong sa akin para lumiwanag ito. Niligtas niya ako sa tangkang panghahalay ni Pedro. Niligtas niya din ako sa pananakit ni tatay. At nakakahinayang na hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Alam kong nakikita niya akong masaya at siguro ayun ang naging dahilan kaya siya biglang naglaho ng walang paalam. Nagpakita lang naman siya sa akin dahil malungkot ako. At ngayong masaya na ako ay mas pinili na lang niyang lumisan. Ngayon ay meron na akong sariling pamilya, meron na akong mga apo, at namumuhay na kami dito sa Maynila. Matagal ng panahon na wala akong balita sa malaking puno kung saan ko nakilala si Balong. At yun ay mananatili na lang alaala na minsan akong nakaramdam ng pag-ibig sa isang tikbalang.